Kabanata 381. Dahil nakakulong si Dana at binabantayan ng pamilya Adams, ang mga subordinate lang ang nanunood sa bata. Ang mga taong iyon ay nagtatrabaho lamang para sa pera. Kapag nakita nila ang mataas na reward na inaalok, tiyak na mapapahiya sila. Kahit na hindi, gagawin ng mga kapitbahay sa lugar. Sa pag-iisip na iyon, umaasa si Benjamin na mahahanap nila ang bata sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ito ay isang mahirap na gawain upang makahanap ng isang bata sa dagat ng mga tao. Kung ang bata ay nakarehistro sa sistema ng pagpaparehistro ng sambahayan, may pag-asa pa rin na mahanap siya. Gayunpaman, hindi nila alam kung siya ay nakarehistro. At saka, kung siya ay nakarehistro, sila ay nagparehistro sa kanya noong siya ay ipinanganak. Ang tanging paraan na mahahanap nila siya ay upang suriin ang lahat ng mga bata na nasa parehong edad. Sa paggawa nito, magtatagal ito dahil parang naghahanap ng karayom sa isang dayami. Kaya naman, umaasa si Benjamin na makakakuha sila ng kalamangan sa pamamagitan ng muling paglulunsad ng advertisement na kanilang inanunsyo kanina. Nang marinig ang sinabi ni Benjamin, lalo pang nag-alala si Erisa. Hindi niya maisip ang pinagdaraanan ng nawawala niyang anak. Nang makita ni Benjamin kung gaano siya nag-aalala, inaliw niya ito, huwag kang mag-alala. Hahanapin natin siya. Kahit na sinabi niya iyon sa kanya, medyo nag-aalala rin siya. Napatingin sa kanya si Erisa at tumango. Salamat. Habang kumikinang ang kanyang mata, sumagot si Benjamin, ano ang ipinagpapasalamat mo sa akin? Anak ko rin siya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi mawawala ang kanilang anak. Tumango si Erisa bilang sagot. Tumigil ka sa pagsimangot. Baka mag-alala ang mga bata kapag nakita kanilang ganyan. Kalmado siyang hinikayat ni Benjamin. Dahil sa labis na pag-aalala ni Erisa sa kanyang nawawalang anak, hindi niya napansin ang laki ng ipinagbago ni Benjamin. Nasaan ka, sweetheart? Nagsalubong ang kilay ng apat na lalaki sa labas ng silid habang iniisip kung bakit pinaghirapan ang kanilang mga magulang. Ano ang inaalala nila mommy at daddy? Nakasimangot na tanong ni Jasper. Inikat ni Zachary ang mga mata sa paligid, nakita ni Zachary ang mga surveillance camera sa study room. Gavin, may voice recording feature ba ang mga surveillance camera sa study room? Mahinang tanong niya. Napatingin si Gavin sa mga camera at umiling. Hindi, nagre-record lang sila ng mga visual. Dahil malayo sila sa kanilang mga magulang, hindi makita ni Zachary ang kanilang mga lobby kapag nag-uusap sila. Kung hindi, maaari pa rin siyang manghula sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanilang mga lobby. Well, I guess kailangan nating itanong kay mommy. Dahil wala silang narinig, mamantong hininga si Oliver at aalis na sana pagkatapos tumalikod. Nakahiga pa rin si Jasper habang nakatutok sa mga galaw sa study room. Biglang nagningning ang mga mata ni Zachary. Tuwang-tuwang niyakap niya si Gavin at mahinang sinabi, kanina lang nasa telepono si Mr. Graham. Malalaman natin kung sino ang tinawagan niya at inistok ang taong iyon. Nagningning din ang mga mata ni Gavin. Tama. Siguradong may inutusan si Daddy na gumawa ng isang bagay ngayon lang. Pagkatapos noon, tumakbo pabalik sa bahay ang apat na lalaki. Natigilan si Edwin nang makita silang tumatakbo papasok ng bahay. Hoy, bakit hindi ka pa rin nagbabago? Sa lahat ng ito, ang mga bata ay palaging nagpapalit ng kanilang mga uniforme sa paaralan pagdating sa bahay. Kaya naman nagulat si Edwin nang makita silang hindi nagbabago. Mr. Whitley, magpapalit na tayo ngayon. Bulalas ni Zachary habang inaakay ang iba pang mga lalaki sa itaas. Dinampot ni Jesse ang kanyang school bag at sumunod sa likod nang makita niyang tumatakbo ang mga ito lampas sa kanya. Ilang sandali pa ay pumasok. Na silang lima sa kwarto at nilock ang pinto. Nilabas ni Zachary ang laptop niya at nagsimulang mag-type ng lines and lines of commands. Natigilan si Gavin. Nakakagulat ka, Zachary. Isang mapagmataas na tingin ang lumitaw sa mukha ni Zachary bago niya sinabing, ito ay magiging mas kamangha-mangha sa ilang sandali. Manood ka na lang. Ang mga mata ni Gavin ay kumikinang sa pananabik habang matamang nanunood. Hindi tulad ni na Gavin, Oliver, Jasper, at Jesse ay alam na alam ang mga kakayahan ni Zachary. Kaya naman, tahimik silang nakaupo sa gilid dahil masasabi nilang may gusto siya. Pagkalabas ni Erisa sa study room, ang una niyang ginawa ay ang hanapin ang mga bata. Nang wala silang makitang palatandaan sa sala, nalaman niya kay Edwin na umakyat na ang mga bata. Kaya naman, umakyat siya sa hagdan at pumunta sa kwarto ng mga bata. Nang pinahit niya ang doorknob, nakita niyang nakalok ito.
Nang marinig ng mga bata ang paggalaw ng doorknob, agad silang napalingon sa pinto. Kabanata 382. Napatulala si Erisa. Sweethearts, bakit mo nilock ang pinto? Nagtataguan ba sila para maglaro? Hoy, buksan mo ang pinto. Utos ni Erisa. Sa loob ng silid, nagkatinginan ang mga bata bilang tugon. Mabilis na pinatay ni Zachary ang laptop at sinabihan ang iba na buksan ang pinto. Masigasig na tumakbo si Jessie patungo sa pinto at binuksan ito. Iniangat niya ang kanyang ulo at binati, "Hi, Mommy." Nang makita ni Erisa si Jessie na kumikinang, marahan niyang tinapik ang kanyang noo at nagtanong, "Nilock mo ba ang pinto para gumawa ng malikot?" Umiling si Jessie, "Hindi, nagbago lang kami." Napaka-inosente niyang tingnan habang nakatitig sa kanyang ina. Sa katunayan, maaari siyang maging napakamapanghikayat kapag kinakailangan. Binuhat siya ni Erisa at pumasok sa kwarto. Sa katunayan, ang mga lalaki ay nasa kalagitnaan ng pagpapalit. Bakit ngayon lang kayo nagbago? Nilaibat ng tingin ni Erisa ang buong silid. Hindi ba sila nakauwi kanina sa school? Mommy, kanina lang kami naglalaro. Ngayon lang tayo magkakaroon ng oras para magbago. Masayang tumawa si Jasper at mabilis na nagbago. Napangiti si Erisa at hindi na masyadong inisip iyon. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang set ng damit at tinulungan si Jessie na magpalit. Nakasuot siya ng parehong damit ng kanyang mga kapatid. Nang makita ni Gavin ang iba na nakasuot ng damit, medyo nadismaya siya. Nang matapos na si Erisa sa pagpapalit ng kanyang anak, napansin niya ang batang lalaki na nakatayo sa tabi niya. "Anong problema, sweetheart?" tanong niya. Umiling si Gavin habang nakatutok pa rin ang mga mata sa mga kapatid. Sinulyapan ni Erisa ang iba pang mga bata, at may pumasok sa kanyang isipan. Kaagad, alam niya kung ano ang bumabagabag kay Gavin. "Sweetheart, gusto mo bang magsuot ng parehong damit tulad ng sa kanila?" tanong niya. Nagningning ang mga mata ni Gavin, at ngumiti siya ng nakakahiya. "Well, magkapatid tayo." Hinalikan siya ni Erisa sa pisngi matapos siyang ngumiti ng malambing. "Oo, bibili din ako ng isang set ng mga damit para sa iyo, sweetheart." "Okay." Baka sa mukha ni Gavin ang pag-asa habang nakatingin siya kay Erisa. Sumakit ang puso ni Erisa sa nakitang iyon. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabing, "Gagawin ko iyon. Ikaw din ang syota ko. Kaya lang hindi ako nakabili para sa iyo bago ito. Mula ngayon, kung ano man ang mayroon ng iyong mga kapatid, magkakaroon ka rin. After dinner, lalabas tayo at bibili, okay?" "Oo." Naalimpungatan si Gavin. Masayang pumalakpak si Jessie at napabulalas, "Magma-shopping tayo ngayong gabi." Maging sina Zachary, Oliver, at Jasper, na hindi kailanman mahilig mag-shopping, ay tuwang-tuwa. "Gavin, I have a identical set of clothes. Nasuot ko na ito dati. Pero kung ayaw mo, pwede kong ipahiram sa'yo." Bukas palad na alok ni Zachary nang makita niyang patuloy na nakatingin si Gavin sa mga damit nila. "May set din ako. Gusto mo ba yung akin?" Napangiti ng husto si Oliver at nagtanong. Tumango si Jasper, "Oo, may set din ako." Gayunpaman, ang mga pattern dito ay naiiba. Dahil sa ayaw niyang may one, buong-buong alok ni Jessie, "Gavin, ako rin. Gusto mo ba yung akin?" Nang marinig ang lahat ng iyon, natuwa si Gavin. "Salamat, isusuot ko ang kay Zachary." Agad namang kinuha ni Zachary ang kanyang mga damit at ibinigay kay Gavin. Pagkatapos noon ay hinubad ni Gavin ang kanyang pantalon at sando at nagpalit. Natuwa si Erisa nang makita ang magiliw na pakikisalamuhan ng magkapatid. "Napakagwapo mo, sweetheart." Puri niya. Namula si Gavin sa narinig. Napangiti si Erisa. "Ang cute-cute ng anak ko kapag nahihiya." Namumula si Gavin. Humajejek si Jessie. Ang kanyang kumikinang na mga mata ay nabaluktot sa dalawang magagandang gasukle. Sa puntong iyon, hindi mapigilan ang pamumula ni Gavin. Nakita ni na Zachary, Oliver, at Jasper na nakakatuwa ang kanyang kahihiyan. "Gavin, kamukha mo kami ngayon." "Napakagaling." Bulalas ni Jasper. "Gavin, komportable ang mga damit." "Tama." Dagdag ni Oliver. "Talaga." Tumango si Gavin. Tinapik ni Zachary ang balikat ni Gavin. "Buti na lang magkapareho kami ng figure." "Ang galing mo." Napahagikak din sina Jasper at Oliver. "Kapareho natin ang figure ni Gavin." Kabanata 383. Napatingin si Zachary kay Jasper ng masamang tingin. "Napaka-chubby mo." Naiwang tulala si Jasper habang si Erisa naman ay humagalpak ng tawa. Actually, hindi naman ganoon ka-chubby si Jasper.
Medyo mabilog ang pisngi niya kaya mas mataba siya kaysa sa mga kapatid niya. Si Jessie talaga ang chubby. Chubby ako. Tinapik ni Jessie ang tiyan niya. Sweethearts, gusto mo bang bumaba o maglaro sa itaas? Tanong ni Erisa. Pupunta kami saan ka man pumunta, Mommy. Pinalibutan siya ng 5. Habang pinagmamasdan ni Erisa ang kanilang mga kaibig-ibig na mukha, natunaw ang kanyang puso. Hinailan niya silang lahat sa kanyang mga bisig at hinalikan sila sa kanilang mga pisngi. Kung ganoon, bakit hindi ka bumaba para magluto kasama ko? Hindi ba masama ang pakiramdam mo, Mommy? Hayaan mo na lang si Mr. Whitley na magluto. Nag-aalalang tinitigan siya ni Gavin. Oo, kung hindi ka komportable, huwag masyadong magtrabaho. Magpahinga pa. Tumanggi rin si Zachary na magluto. Tutol din ang 3 pa. Natouch naman si Erisa. Naka-recover na ako, kaya ko nang magluto. Panay ang tingin sa kanya ng 5. Natuwa siya, tiniyak niya sa kanila, gumaling na talaga ako. Mommy, may tinatago ka ba sa amin? Biglang tanong ni Zachary na ikinagulat ni Erisa. Ano? Naguguluhang tinitigan niya ang 5 bata. Nang magkasalubong ang tingin niya, sabay-sabay na nagtanong ang 5, you've got to answer that. Ano ang pinag-usapan ninyo ni Mr. Graham sa study room? Natigilan si Erisa, hindi niya inaasahan na ganoon pala sila ka-observant. May mga bagay akong pinag-uusapan sa kanya, pero may kinalaman iyon sa mga matatanda. Mas maganda kung hindi alam niyong mga bata. Dahil hindi pa nahanap ni Erisa ang ibang bata, ayaw niyang sabihin sa kanila at mag-alala rin sila. Nang bumalik siya para hanapin si Gavin, hindi rin niya sinabi sa mga bata. Napabuntong hininga ang 5 bata. Dahil ayaw mong sabihin sa akin ang iyong sekreto, wala kaming sasabihin sa iyo kapag mayroon kaming mga sekreto. Sinulyapan siya ng mga ito habang sinasadya nilang guluhin siya. Natuwa si Erisa sa mga kinikilos nila. Sasabihin ko sa iyo pagkatapos ng ilang sandali, okay. Hinaplos niya ang kanilang mga ulo bago tumalikod at bumaba. Sinundan siya ng mga bata pababa. Anong balak mong lutuin, Mommy? Gutom na tanong ni Jessie habang hawak ang daliri ni Erisa. Tumingin si Erisa sa kanyang anak at nakangiting nagtanong, ano ang gusto mong kainin? Lumukat ang mga mata ni Jessie habang nakangiti at sinabi kay Erisa ang gusto niyang kainin. Ganon din ang ginawa ng mga kapatid niya. Nang mapansin ni Erisa na tahimik pa rin si Gavin, tumawa ito at nagtanong, ano ang gusto mong kainin, Gavin? Kakainin ko ang kahit anong gustong kainin ng mga kapatid ko. Napaka-thoughtful niyang bata. Hinaplos ang kanyang ulo, iginiit ni Erisa, hindi. Kailangan mong sabihin sa akin ang isang bagay na gusto mong kainin. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi ni Gavin, gusto kong kumain ng hipon, Mommy. Oo naman. Tignan ko muna kung may ingredients tayo. Kung hindi, lalabas ako at bibili ako, sabi ni Erisa habang naglalakad patungo sa kusina. Pupunta tayo sa supermarket, Mommy. Natuwa agad si Jasper na mahilig kumain. Naaliw siyang sinulyapan ni Erisa. Sinong nagsabi na pupunta ako sa supermarket? Inilabas ni Jasper ang kanyang dila at bamulong, hindi ka ba pupunta sa supermarket kapag naubusan ka ng mga sangkap? Oo, pero hindi ako pupunta personally. Maaari kong hilingin kay Edwin na pumunta. Nang-aasar na sabi ni Erisa. Humalaklak si Gavin. Ayos lang. Mabibili natin sila sa mayordoma, sabi ni Zachary sabay ngisi. Tumungo si Oliver at tumunog, bibili tayo ng mga ingredients at magluluto si Mommy. Makakabili tayo ng napakaraming masarap na pagkain sa supermarket. Napuno na ang isip ni Jessie sa masasarap na merienda sa supermarket. Kung titingnan kung gaano kasabik ang mga bata, kahit si Erisa ay nakaramdam ng pagpunta sa supermarket. Tumingin siya sa refrigerator habang sinusundan siya ng mga bata. Maya-maya, lumingon siya. Nakangiti pa ring ibinunyag niya sa kanila ang ilang masamang balita. Sweetheart, lahat ng ingredients na kailangan natin ay nasa refrigerator. Hindi ka na makakarating sa supermarket. Natigilan ang mga bata. Kabanata 384. Tumanggi silang maniwala sa kanya, iniisip na niloloko lang niya sila. Gayunpaman, nang sumugod sila sa refrigerator at tumingin, hindi sila nakaimik. Natuwa si Erisa sa hitsura ng mga bata. Kung gusto mong pumunta sa supermarket, ihahatid kita doon pagkatapos kumain. Hindi niya kayang makita ang mga ito na sobrang dismayado. Wow, ang galing! Masayang bati ng 5 bata. Maging si Gavin ay ngumiti din. Mahal kita, Mommy. Hindi alam ni Erisa ang sasabihin. So hindi mo ako mahal kung hindi kita dinala sa supermarket. Kami pa rin.
Pero kung dadalhin mo kami sa supermarket, mas mamahalin ka namin, Mommy. Alam ni Jessie kung paano mambabala ang isang tao. Ang kanyang kaibig-ibig na boses ay agad na nagpaganda ng kalooban ni Erisa. Nakangiting itinuro ni Erisa sa mga bata, tanungin mo ang daddy mo kung ano ang gusto niyang kainin. Gayunpaman, ang 5 bata ay umiwas, walang sino man sa kanila ang gustong pumunta. Ha, napatingin si Erisa sa kanila. Simula nang binubuli ka ni daddy, hindi na ako pupunta. Masungit na deklara ni Zachary. Tumango ang kanyang mga kapatid, hindi rin kami pupunta. Natigilan si Erisa na tumingin kay Gavin na galit din. Magluto ka na lang ng masarap na pagkain para sa amin, Mommy. Hindi mo na siya kailangang alalahanin. Napabuntong hininga si Erisa. Bakit bigla na namang tinatanggihan ng mga bata si Benjamin? Hindi niya ako binubuli. Anong ginagawa mo? Mommy, tigilan mo na ang pagsisinungaling sa amin. Namumula na ang mata mo sa kakaiyak. Pangiinis ni Jasper habang nakaturo sa mga mata nito. Natigilan si Erisa, hindi niya alam na sobrang observant pala ng mga bata. Dahil nagkamali sila, mabilis niyang ipinaliwanag, namumula ang mata ko hindi dahil binubuli ako ng daddy mo. Wala itong kinalaman sa kanya. Nagningning ang kanilang mga mata nang magtanong, kung gayon, bakit? Nang magkasalubong ang nag-aalala nilang mga titig, nakaramdam ng kilabot si Erisa. Dahil sa ibang bagay, hinaplos niya ang kanilang mga ulo at naglakad patungo sa study, sadyang iniiwasan ang kanilang tanong. Nagpalitan ng tingin ang mga bata sa isa't isa. Hindi nahulog si Mommy sa daya. Anong sikreto ang tinatago niya sa amin? Dumating si Erisa sa study at kumatok sa pinto, pinaalalahanan ang lalaki sa loob. Nagtaas ng ulo si Benjamin. Pumasok ka. Nang magtama ang tingin ni Erisa, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Anong gusto mong kainin sa hapunan? Kumunat ang noo niya. Nagluluto ka ba ngayong gabi? Tumango si Erisa. Oo, huwag. Let Edwin do it. Mataimtim na bilin ni Benjamin. Sa pag-aakalang natatakot siya na muli itong magluto ng kakaiba, tumahimik siya. Hindi ako magluluto ng hindi nakakain. Anong gusto mong kainin? Tanong niya ulit. Hindi ka pa rin nakaka-recover. Kung ikaw ay masyadong naiinip, makipaglaro sa mga bata sa halip. Marunong magluto ng hapunan si Edwin. Ulit ni Benjamin bago ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Nadamay si Erisa. Naka-recover na ako. Nang hindi siya pinansin nito, nagpout siya at tinungo ang kusina. Nang mapansin na gusto niyang magluto, pinigilan siya ni Edwin at pinalayas. Gayunpaman, dahil pinilit ni Erisa na manatili, wala siyang ibang pagpipilian kundi hayaan itong magluto habang tumulong ito. Miss York, hayaan mo akong hawakan ang mga sangkap na ito. Magluto ka na lang mamaya. Sabay tayo. Libre ko naman eh. Nanatili si Erisa sa kusina imbes na umalis. Kaya lang, mahigit 1 oras siyang naghahanda ng 5 ulam at 1 sopas. Lahat sila ay paborito ng mga bata. Dahil hindi tinukoy ni Benjamin kung ano ang gusto niyang kainin, wala na siyang niluto pa. Sweethearts, handa na ang hapunan. Sigaw ni Erisa sa direksyon ng sala. Agad na tinapon ng 5 bata ang kanilang mga laruan at nasagasaan. Pagtingin, sa mesa na puno ng masasarap na pagkain ay napalunok sila. Wow, napakaraming masasarap na pagkain. Maghugas ka ng kamay. Oras na ng hapunan, utos ni Erisa bago tinawag si Benjamin para kumain. Kabanata 385. Habang may tinatawagan si Benjamin sa balkonaheng nakaharap sa hardin, naghintay siya sandali sa pintuan. Naantig siya nang makita kung gaano siya kabisi, sunod-sunod na pagsagot sa mga tawag. Nagtitimpi ba siya sa trabaho dahil sinasamahan niya ako sa ospital sa umaga? Nang maramdamang may nakatingin sa kanya, lumingon si Benjamin at nakita siyang nakatayo sa pasukan. Siya ay nasa malalim na pag-iisip. Anong problema? Bagamat tumatawag pa rin siya, tinabi niya ang kanyang telepono at nagtanong. Napabalikwa si Erisa sa kanyang katinoan. Nakipagkita sa kanyang matinding titig, sumagot siya, narito ako para sabihin sa iyo na handa na ang hapunan. Okay, kumain muna kasama ang mga bata. I need to settle some things, sabi ni Benjamin. Tumango si Erisa, matapos himukin siyang magmadali, bumalik siya sa dining room. Naghugas na ng kamay ang mga bata. Dinala niya ang mga ito sa kanilang mga upuan at pinaalalahanan sila, sandali. Wala pa ang daddy mo. Tumango sila at masunurin silang naghintay sa hapagkainan, wala ni isa sa kanila ang naunang kumilos para kumain.
Napangiti si Edwin nang makita iyon. Miss York, dahil wala pa si Mr. Graham, pwede ka munang uminom ng sopas at hintayin siyang dumating. Ayos lang. Hintayin muna natin siya, sagot ni Erisa habang pasulyap-sulyap sa 5 bata, na naglalaway habang nakatingin sa pagkain. Natatawang tinanong niya, gusto mo ba ng ilang prutas? Napatingin sa kanya ang 5 bata. Hinaplos ni Erisa ang kanilang mga ulo bago umalis para kumuha ng mga prutas para sa kanila. Samantala, nagsali naman si Edwin ng sopas para sa kanila. Miss York, uminom ka muna ng sopas. Hindi natin alam kung kailan magiging handa si Mr. Graham. Hindi dapat magutom ang mga bata. Binuhusan ni Edwin ng isang mangkok ng sopas si Erisa bago naglagay ng isa pang mangkok sa upuan ni Benjamin. Salamat, Edwin, sabi ni Erisa. Pinaalalahanan niya ang mga bata, inumin mo muna ang sabaw. Mag-ingat ka, ang init. Okay, tumango sila. Ikaw din, Mommy. Oo naman. Nakangiting sagot ni Erisa bago ininom ang kanyang sopas. Tinitigan sila ni Edwin bago pumunta sa study at nagmamadaling si Benjamin. Mr. Graham, kumain ka na dali. Miss York at ang mga bata ay naghihintay sa iyo. Nakuha ko, sagot ni Benjamin. Hindi ba't pinuna ko siyang kumain kasama ang mga bata? Itinabi niya ang kanyang trabaho, tumayo, at pumunta sa dining room. Nang makita siya ni Erisa, sinabi niya, halika at kumain. Okay, sinulyapan siya ni Benjamin bago hinayla ang upuan palabas. Tinitigan siya ng 5 bata at binati, hello, Mr. Graham. Ang mga mata ni Benjamin ay kumikinang habang sinusuri ang mga bata. Hello, nagpatuloy sila sa pag-inom ng sopas. Habang humihigop si Benjamin sa kanyang sopas, sumulyap siya sa mga pagkaing nasa mesa. Mukhang masarap sila. Naluto mo ba lahat? Natigilan si Erisa na tumungo. Oo, bakit? Si Benjamin ay naghiwa ng isang piraso ng steak at tinikman ito. Hindi naman masama, salamat. Ibinalik ni Erisa ang kanyang tingin. Siya ay lubos na tiwala sa kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Sinalubong siya ni Benjamin ng makahulugang tingin. Paano mo nalaman na mahilig akong kumain nito? Natigilan si Erisa at ang mga bata. Hindi napigilan ni Gavin na mawalan ng pag-asa. Huwag kang walang hiya. Mahilig kumain nito si Zachary, kaya pinagluto siya ni Mommy. Nakataas ang kanyang kilay, tumingin si Benjamin sa kanyang anak, pagkatapos ay bumalik kay Erisa. Inihanda mo ito para sa mga bata. Nahihiyang tumawa si Erisa. Hindi mo sinabi kung ano ang gusto mong kainin nang tanungin kita, kaya niluto ko lamang ang gusto ng mga bata. Mahinang sunggal ni Benjamin. Lihim na natawa si Edwin nang makitang hindi nasiyahan si Benjamin. Mr. Graham, inihanda ni Miss York. Ang sopas na ito para sa iyo. Medyo marami na ang natitira. Gusto mo bang magkaroon ng isa pang mangkok ng sopas? Sumulyap si Benjamin kay Erisa na may pagdududa, hindi makapaniwalang siya ang nagluto nito. Hindi inaasahan ni Erisa na bibigyan siya ng credit ni Edwin. Nang makasalubong ang kaina, hinalang tingin ni Benjamin ay lalo siyang nahiya. Si Edwin ang naghanda nito para sa iyo, hindi sa akin. Bumagsak ang mukha ni Benjamin. Lumingon siya at sinaman ng tingin si Edwin. Maaari ka nang umalis. Okay, mabilis na umalis si Edwin. Kabanata 386. Hindi nakaimik si Erisa nang makitang nagwala na si Benjamin. Si Edwin ay gumugol ng maraming pagsisikap sa paggawa ng sopas na ito. Hindi niya kayang pagmasdan si Edwin na pinapagalitan. Huwag kang magsalita kapag kumakain tayo. Putol ni Benjamin habang patuloy na umiinom ng kanyang sopas. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa. Pagkatapos nilang uminom ng sopas, naghanda siya ng pasta para sa mga bata at sa kanyang sarili. Binigay ni Benjamin ang plato nito sa kanya pagkaupo niya. Sinulyapan siya ni Erisa, ngunit kinuha pa rin ang kanyang plato at nilagyan ito ng pasta. Nang ailapag niya ang plato sa harapan niya, napangiwi siya. May natitira pa bang pasta? Napasulyap siya. Sumagot si Erisa, oo. Bakit hindi mo ako binigyan ng higit pa? Panunuya ni Benjamin. Nawalan siya ng masabi. Nakonsensya, umiwas siya ng tingin at itinoon ang atensyon sa pagkain. Kung sa tingin mo ay napakaliit nito, bakit hindi mo makuha ito sa iyong sarili? Ang alam mo lang ay pag-alitan si Mommy. Tutol ni Gavin nang makita niyang pinagalitan na naman ni Benjamin si Erisa. Tumingin si Benjamin at sinalubong ang galit na tingin ni Gavin. Ang iba pang 4 na bata ay parehong nagalit din. Nakaramdam ng tuwa, sinulyapan sila ni Erisa at marahang suyuan, ayos lang. Kumain na kayo, mga syota.
Lalabas pa tayo mamaya. Nang marinig nila iyon ay agad nilang iniwas ang tingin kay Benjamin at pinagpatuloy ang pagkain ng maingat. Inilibot ni Benjamin ang kanyang tingin kay Erisa at sa mga bata. Saan ka pupunta mamaya? Ngumunguya pa rin ng kanyang pagkain, bamhulong si Erisa, mamimili tayo. Nang gustong sabihin sa kanya ni Benjamin na huminto sa paglabas bago siya tuluyang gumaling, napansin niyang may eye kit na pasta sa kanyang lobby. Gumalaw ito habang ngumunguya, ginagawa siyang kaibig-ibig at nakakatawa. Isang amusement ang bumungad sa kanyang mga mata. Nang maramdaman ang mga mata nito sa kanya, lumingon si Erisa at sinalubong ang mapanuksong tingin nito. Itinaas ni Benjamin ang kamay at pinunasan ang pasta sa lobby niya. Kinawayan niya, kumakain ka na parang bata. Natigilan si Erisa at ang 5 bata. Nang maramdamang nakatingin na ang lahat sa kanya, namula si Erisa. Nagpunas siya ng bibig at nagpatuloy sa pagkain ng pasta. Bagamat siya ay tila kalmado sa panlabas, siya ay namamatay sa kahihiyan sa loob, lalo na kapag si Benjamin ay sumulyap paminsan-minsan. Pagkatapos kumain, aalis na sana si Erisa kasama ang mga bata nang sinundan sila ni Benjamin palabas. Habang nakatitig ito sa kanya, binuksan niya ang pinto ng kotse. Sumakay ka sa kotse. Pupunta ka rin ba? Maingat niyang tanong. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Bakit? Hindi ba ako pinapayagang lumabas? Napaawang ang lobby ni Erisa. Hindi. Tanong ko lang kasi mukhang busy ka. Dahil hindi naman siya nag-aalala sa trabaho, bakit ko pa ito tinatanong? Tahimik na sambit ni Erisa bago yumuko at sumakay sa sasakyan. Nasa loob na ng sasakyan ang 5 bata. Nang makita nila si Benjamin na nagmamaneho, nagulat sila. Tinanong ni Zachary, Mr. Graham, sasama ka ba sa amin sa pamimili? Oo, dahil hindi naman siguro kayo kayang bantayan ng mami mo, sasama na rin ako, sagot ni Benjamin habang lumingon at sumulyap sa kanya. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Zachary. Para kaming mga pilyong bata. Hindi tayo tatakbo ng ligaw. Parehas na hindi nakaimik si Erisa sa palusot ni Benjamin. Bagamat walang ibang sinabi ang mga bata, lubos silang natuwa nang makitang kasama nila si Benjamin. Nakangiti si Erisa habang nakatingin sa mga bata. Saan ka mag-show shopping? Tanong ni Benjamin habang nakatalikod. Ini-start niya ang makina at nagmaneho palabas ng Graham Residence. Maganda ang shopping mall. Sagot ni Erisa. Tumango si Benjamin at nagmaneho papunta sa shopping mall. Kasama si Erisa at ang 5 bata, pumunta siya sa isang mall na pag-aari niya. Nang makita ni Erisa ang sikat na shopping mall na iyon, hindi siya nakaimik. Ito ay isang paraiso para sa mga tao na gumastos ng pera. Sweethearts, pasok na tayo. Tinawag niya ang 5 bata habang nagmamadaling bumaba ng sasakyan. Kabanata 387. Nang matipon na ang lahat ng mga bata doon, nakita ni Erisa si Benjamin na naglalakad. Kung busy ka, hindi mo na kailangang mamili sa amin. Uuwi na tayo pagkatapos mamili ng gamit. Pumasok ka na lang. Nagtaas baba si Benjamin at pinuna ang iba papasok sa shopping mall. Wow, napakalaki nito. Bulalas ni Jessie na nagtataka. Inakbayan siya ni Benjamin at kinurot ang pisngi. Kung may gusto kang bilhin, sabihin mo lang sa akin. Tinitigan siya ni Jessie at pumikit. Gustong bumili ni Gavin ng damit. Napatingin si Benjamin kay Gavin. Marami tayong damit sa bahay diba? Bakit bumili ka pa ng damit? Ngumuso si Gavin. Hinaplos ang kanyang ulo, hinawakan ni Erisa ang kanyang kamay at tinawag ang 3 pang lalaki. Halika. Punta tayo sa children's clothing section. Dinala ni Erisa ang mga bata para makapili sila ng sarili nilang damit. Walang choice si Benjamin kundi sumunod sa kanila habang karga-karga si Jessie. Mr. Graham, pwede mo ba akong ibaba? Tanong ni Jessie sa isang kaibig-ibig na boses sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga pisngi ay mukhang napakarosas. Tahimik na tumango si Benjamin. Kung babae lang si Jessie. Masikip dito, kaya babuhatin na kita. Gusto lang siyang buhatin ni Benjamin ng ilang sandali pa. Naiwan na walang pagpipilian kundi hayaan siyang buhatin siya. Yamakap muli si Jessie sa kanyang mga bisig. Siya ay lubos na masaya rin dahil siya ay sapat na mataas upang tumingin sa malayo. Nang makita ng mga tao sa shopping mall sina Benjamin at Erisa kasama ang 5 bata, agad na naagaw ang atensyon nila sa kanila. Dahil napakaganda ng pamilya, namangha ang mga tao. Napakagwapo ng lalaking iyon. Sino siya? Dinadala niya pa ang anak niya. How sweet! Pwede bang maging quintuplets ang 5 bata? Mukha silang magkasing edad at magkahawig din. Sobrang inggit ako sa babaeng yon.
Hindi lang gwapo ang mga anak niya, gwapo rin ang asawa niya. Nakaramdam ng hiya si Erisa nang marinig iyon. Napatingin si Benjamin sa mukha niya. Isang bahagyang pamumula ang kumalat sa kanyang mga pisngi, na naging sanhi ng kanyang hitsura na lubhang kaakit-akit. Isang madamdaming tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Mami, paano ang shirt na ito? Tumakbo si Jasper papunta sa kanya na may sando. Pagbalik sa kanyang katinoan, sinulyapan ito ni Erisa at naisip na medyo cool. Oo naman. Tumakbo si Jasper at sinabi sa kanyang mga kapatid, sabi ni Mami okay lang daw. Kung gayon, bibilhin ba natin ito? Tiningnan ni Gavin ang iba, natatakot na hindi nila ito magustuhan. Oo, tumango si Zachary. Nagustuhan din ito ni na Oliver at Jasper. Iba't ibang disenyo ang pinili nilang apat. Alin ang gusto mo, Jesse? Tanong ni Oliver kay Jesse na karga-karga pa rin ni Benjamin. Gusto ko yung pink dyan. Sinulyapan ni Jesse ang mga kamiseta at pumili ng isa na may disenyong nagustuhan niya. Gayunpaman, kumunat ang noo ni Benjamin. Hindi dapat magustuhan ng mga lalaki ang pink. Hindi maganda ang hitsura ng mga lalaki sa pink. Pumili ng isa pa. Sa pagbabalik tanaw sa kanya, akap si Jesse sa kanya, sinusubukang bumaba. Walang pagpipilian si Benjamin kundi ilagay siya sa lupa. Tumakbo si Jesse at niyakap ang pink shirt. Gusto ko ito. Okay. Natawa si Erisa at pinaimpake ang mga tauhan ng 5 kamiseta. Kumunat ang noo ni Benjamin. Bakit hinahayaan niyang magsuot ng pink ang anak namin? Iyan ay magiging kabuoang 75,000. Ang mga kamiseta ay sobrang mahal. Gayunpaman, sa pag-iisip na ang pera ay gagastusin sa mga bata, itinago ni Erisa ang kanyang mga reklamo sa kanyang sarili. Hayaan mo ako. Nang hindi siya binayaran, ipinasa ni Benjamin ang isang itim na card. Gayunpaman, mabilis na binawi ni Erisa ang kanyang card. Hindi, binibili ko ito para kay Gavin at sa iba. Pa, nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Iba ba kapag nagbabayad ako? Oo naman. Iba-iba depende sa bibili. Nangako ako kay Gavin. Pinagamit pa rin ni Erisa sa staff ang card niya. Samantala, mamantong hininga si Benjamin. Kailangan bang gawing malinaw ang pagkakaiba? Ipinagpatuloy ni Erisa ang pamimili kasama ang mga bata at bumili ng napakaraming damit para sa kanila. Dahil may binili rin si Benjamin para sa kanila, mabilis na dumami ang mga shopping bag sa kanyang mga kamay. Natutuwa na hindi na niya kailangang magdala ng labis, ipinagpatuloy ni Erisa ang pamimili kasama ang mga bata. Pagkatapos nilang mamili, pumunta sila sa supermarket sa basement. Kabanata 388. Nang makarating sila sa entrance ng supermarket, tumakbo sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse para itulak ang mga trolley. Dahil hindi pa nakakapunta doon si Gavin, hindi siya sigurado kung ano ang gagawin. Nang mapansin ito, hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo. Hintayin muna natin na itulak nila palabas ang mga trolley. Kung may gusto kang bilhin, ilagay mo lang sa loob ng trolley. Naningkit ang mga mata ni Gavin nang iangat niya ang ulo niya at tumingin kay Alisa. Ang trolley ba na ito ay sinadya upang magdala ng mga bagay, Mami? Tumango si Erisa at mamulong, Pwede ring umupo ang mga bata sa loob. Nagkataon namang nakita ni Gavin ang isang magulang sa gilid na may bitbit na bata sa trolley. Nahihiya siyang tumawa. Hayaan mo si Jesse maupo sa loob. Pwede natin siyang itulak, siya. Okay. Hinaplos muli ni Erisa ang kanyang ulo. Bagamat nasa gilid si Benjamin at tumatawag, panay ang tingin niya sa mga bata at tinitiyak na walang makakabangga sa kanila. Tuwang-tuwang itinulak ng 4 na bata ang trolley palabas. Sapat na ba ang isa, Mami? Napangiti si Erisa. Oo naman. Nagpaplano ka bang ilipat ang buong supermarket pa uwi? Nagtawanan din ang mga bata. Habang naglalakad si Gavin sa tabi niya, sinabi ni Erisa, pumasok tayo at mamili. Haha, itulak natin ang trolley. Mabilis na tinulak ni Jasper ang trolley. Hayaan mong umupo si Jesse sa loob. Sabi ni Gavin habang sinusundan ng iba. Tumango si Zachary at katakawan, Jesse, umupo ka sa loob ng trolley. Okay. Excited na napalingon si Jesse sa narinig at sinulyapan si Erisa. Nakangiting naglakad siya, binuhat si Jesse, at inilagay sa loob ng trolley. Gavin, gusto mo bang maupo din sa loob? Malumanay na tanong ni Erisa nang mapansin ang nakakainggit na titig ni Gavin. Oo, hindi ka pa nakakaupo sa isang trolley, tama. Subukan ito. Hinimok ni Oliver, na gustong subukan din niya ito. Gavin, pumasok ka sa loob. Itulak ka namin.
Sinubukan din siyang kumbansihin ni Zachary. Hayaan mo na lang si Jessie na maupo sa loob. Magaling ako. Namula si Gavin, medyo nahihiya. Dahil alam niyang nahihiya lang siya, yumuko si Erisa at dinala siya sa trolley. Maupo ka lang saglit sa loob. Kung ayaw mo, pwede kang bumaba palagi. Ang komportable talaga dito, Gavin. Sabi ni Jessie kay Gavin. Pagkaupo niya iniyakap niya ito sa braso. Okay, dahil hindi pa ito naranasan ni Gavin, medyo matigas ang kanyang ekspresyon. Gayunpaman, medyo komportable ito. Tara na, sigaw ni Jasper. Sa pagsunod sa kanya ni Zachary at Oliver, itinulak nila ang trolley sa supermarket. Dahan-dahan, huwag kang makakabangga ng kahit na sino, paalala ni Erisa habang nakangisi sa kanila. Okay, Mommy. Nag-okay, sign si Zachary gamit ang kanyang mga daliri. Napakaraming tao sa supermarket ng mga oras na iyon. Nang makita nila ang 5 kaibig-ibig na bata, napatingin silang lahat. Hindi nila maalis ang kanilang mga mata sa mga bata. Napakaganda ng mga batang ito. Napakaganda. Nakangiti pa nga si Jessie sa lahat, sabay-sabay na nanalo sa kanilang pabor. Gavin, sinasabi nilang lahat na maganda ako. Pagyayabang ni Jessie kay Gavin. Oo, namula siya. Noong una, hindi siya masanay na umupo sa trolley. Gayunpaman, sinimulan niyang makita itong sobrang saya. Zachary, Oliver, Jasper, gusto mo bang umupo din dito? Tumawa si Zachary. Kung papasok tayo, sino ang magtutulak sa iyo? Kaya ko, dahil nasiyahan sa kanyang pagsakay, gusto ni Gavin na masiyahan din ang kanyang mga kapatid. Ayos lang. Nakaupo na tayo sa loob noon, kaya dapat mong i-enjoy ito ng kontento ngayon. Minsan, naaawa si Zachary kay Gavin dahil hindi niya ito naranasan noon. Salamat. Napasimangot si Gavin. Nang masulyapan ni Benjamin ang malawak ng ngiti sa mukha ni Gavin, isang magiliw na tingin. Ang bumungad sa kanyang mga mata. Bihirang makita ang batang ito na napakasaya. Nakatitig sa mga bata, nag-alok si Erisa, mga mahal, kumuha ng kahit anong gusto mong kainin. Kahit ano, naningkit ang mga mata ni Zachary nang lumingon siya at tumingin kay Erisa. Kabanata 389. Napatingin si Erisa sa kanya. Walang pinirito, nilabas ni Zachary ang dila. Gayunpaman, itinulak pa rin nila ang trolley sa seksyon ng merienda at masayang pumili ng ilan. Sumunod sa kanila, sinabi ni Erisa, bibigyan kita ng 5 minuto para pumili. Gulat na bulalas ng mga bata, Gavin, Jessie, bumaba ka kaagad at kumuha ng merienda. Kung hindi, hindi bibili si Mommy para sa atin. Pagkaraang tumayo ni Jessie, mabilis siyang binuhat ni Jasper at Oliver palabas ng trolley. Bumaba din si Gavin na nag-aalala. Sa takot na madapa siya, hinawakan ni Zachary ang braso niya. Lumapit si Erisa para diretsyong buhatin siya palabas. Agad namang tumakbo ang 5 bata para kumuha ng merienda. Habang ngumisi si Erisa ay kumunot naman ang noo ni Benjamin. Pinapayagan mo ba silang lahat ng hindi malusog na pagkain? Nang lumingon siya para tingnan siya, nakita niya itong nakatitig sa kanya na may mesla na ekspresyon. Okay lang kung paminsan-minsan lang sila kumain. Ang mahalaga ay masaya ang mga bata. Ang sarap dalhin sila sa pamimili paminsan-minsan. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin. Sa loob ng ilang sandali, ang trolley ay napuno ng mga merienda. Habang tinutulak ang trolley, inaagaw ng mga bata ang anumang merienda na nakita nila. Dahil hindi nagkaroon ng pagkakataon si Benjamin na makipag-usap sa kanya tungkol sa pananamit ng mga bata, itinaas niya ito kay Erisa ngayon, lalaki si Jessie. Tama bang hayaan siyang magsuot ng pink na damit? Hindi siya babae. Natigilan si Erisa na tinitigan siya sandali bago nag-iwas ng tingin. Umawang ang labi niya habang pinipigilan ang pagtawa. Hindi ko sasabihin sa kanya na babae talaga si Jessie. Ang mas mahalaga ay kung gusto ito ng mga bata o hindi. Nang marinig iyon ni Benjamin, sumimangot siya at same time na sinabi, kung ang mga bata ay mangmang pa, kailangan silang gabayan ng mga matatanda. Gusto mo bang maging girly ang mga anak mo sa hinaharap? Hindi inaasahan ni Erisa na mag-iisip siya ng napakalayo. Kumpiyansa niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi magiging girly ang mga anak ko paglaki nila. Siguradong magiging macho sila. Sa pagtingin sa kung gaano siya hindi nababahala, galit na tinikom ni Benjamin ang kanyang mga lobby. Samantala, naabutan ni Erisa ang mga bata upang pumili din ng kanyang mga paboritong merienda. Mommy, di ba sabi mo wala tayong pambili ng fried foods? Bakit mo sila kinukuha?
Nang mapansin siya ni Oliver ay tinitigan siya nito ng mabuti sa likod ng salamin nito. Bigla kong gustong kainin sila. Hindi naman ikaw ang kumakain sa kanila eh. Ngumiti si Erisa sa kanya bago pumili ng iba pang merienda. Sinulyapan siya ni Oliver bago tumalikod at kumuha ng paborito niyang merienda. Nang makita ni Benjamin si Erisa na parang bata na tuwang-tuwa habang pumipili ng kanyang mga merienda, napabuntong hininga siya sa sobrang inis. Huwag kang tatayo dyan. Itulak ang trolley para sa amin. Diretsyong utos ni Erisa habang sinusulyapan siya. Kumunat ang noo ni Benjamin, hindi siya nasisiyahan. Gayunpaman, lumakad pa rin siya pasulong para itulak ang trolley. Ang iba ay nakaramdam ng inggit nang makita ang eksenang ito. Tingnan mo ang bait ng asawa niya. Alam niya kung paano tulungan silang itulak ang trolley, ngunit tingnan mo. Ang alam mo lang ay tingnan ang iyong telepono. Baka isipin ng iba na inilalabas ko ang aking adultong anak. Napakagwapo at sweet ng lalaking iyon. Kung bumili ako ng napakaraming merienda kasama ang aking mga anak, tiyak na magmumura ang aking asawa sa akin. Pero hindi man lang siya kumibo. Napakaganda ng buong pamilya. Mga celebrity ba sila? Ang lalaking iyon ay masikat pa sa isang bituin. Tingnan mo ang kanyang taas at figure. Napamulat ng mata si Erisa nang marinig ang lahat ng papuri na iyon. Para kay Benjamin. Ganyan siya kahanga-hanga. Lumingon siya at binalingan ng tingin si Benjamin. Nang magkasalubong siya ng tingin, isang malungkot na tingin ang bumungad sa kanyang mga mata. Ano bang meron sa titig niya? May problema ba siya sa akin? Nag-iwas ng tingin si Erisa at nakita niyang abala pa rin ang mga bata sa pag-agaw ng merienda. Malapit nang matapos ang oras. May gusto ka pa bang bilhin? Oo, hindi pa tapos ang oras. Nagsisinungaling ka, Mommy. Bulalas ng 5 bata. Inihagis nila sa trolley ang mga merienda bago tumakbo palayo para kumuha ng maraming gamit. Nang makita ni Benjamin ang mga bata na ganyan ang ugali sa publiko, sumimangot siya. Dahan-dahan. Kabanata 390 po. Kung mabagal ka, hindi nabibili si Mommy para sa atin. Napabuntong hininga si Jessie at tumalikod para tumakbo. Ni hindi niya nailagay ng maayos ang mga gamit sa cart, kaya nahulog ang mga ito sa lupa. Yumuko si Benjamin para kunin ang mga bagay na ilalagay sa loob ng cart, ngunit nang makita niya ang cart na puno ng junk food, tumigil siya sa kanyang paglalakad. Sa sumunod na segundo, ibinalik niya sa istant ang kinuha niya. Nang bumalik ang dalaga at nakita ang ginawa ni Benjamin, nabalisa ito. Mr. Graham, bakit mo kinuha ang mga gamit ko sa cart? Nang tingnan niya ang mapupulang mga mata nito, nakita niyang natigilan siya. Mommy, kinuha ni Mr. Graham ang mga gamit ko sa cart. Agad na bumungad ang dalaga sa kanyang ina. Sa sandaling napagtanto niyang malapit nang umiyak ang kanyang anak, nagmamadaling umaliw si Erisa. Bawiin ito ni Mommy para sa iyo, okay. Nagpout si Jessie habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Nagmukha siyang epitome ng paghihirap. Umalis ng walang pagpipilian, binawi ni Benjamin ang mga bagay mula sa istant at pinalambot ang kanyang tono. Nagsisimula ng sumakit ang kanyang ulo, at napagtanto niyang hindi niya kayang pagmasdan ang mga luha ni Jessie. Hindi ba masyadong umiiyak ang bata? Ibang-iba si Jessie sa mga lalaki. Eto, binawi ko sila para sa iyo. Jessie, tulungan mo ang sarili mo. Hindi ko nakukunin ang mga gamit mo sa cart. Napabuntong hininga si Jessie bago nagpout. Tinapunan ng tingin ni Erisa si Benjamin at binitukan, ano bang problema mo? Bakit kailangan mong ilabas silang lahat? Natahimik si Benjamin dahil doon. Sweetheart, may oras ka pa, kaya bilisan mo at kumuha ka ng gusto mong kainin, sabi ni Erisa kay Jessie habang ginulo ang buhok. Agad namang nagningning ang mga mata ni Jessie, at tumulo ang ilang luha niya. Talaga? Oo, paninindigan ni Erisa. Bilisan mo, kung hindi, kukunin silang lahat ng mga kapatid mo. Okay. Pagkatapos ay pinunasan ng dalaga ang kanyang mga luha at sumangot bago tumakbo para sa kanyang merienda. Nang lumingon si Erisa kay Benjamin, napansin niya ang pagka-guilty sa mukha nito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, masyadong maraming junk foods dito, kaya naisipan kong kumuha ng ilan. Nilaibat ni Erisa ang mga mata sa kanya at bamulong, hindi ka ba marunong maging discreet? Kung gusto mong ilabas ito, hindi mo hahayaang makita ka ng mga bata. Napaawang ang lobby ni Benjamin. I did it discreetly. Sino ang nakakaalam na ang bata ay babalik ng napakabilis? Sa sandaling iyon, nagmamadaling bumalik sa kanila sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper. Mr. Graham, paano mo ito magagawa?
Nilabas mo rin ba ang mga merienda namin? Hindi alam ni Benjamin kung paano sasagutin ang mga tanong ng mga bata. Hindi ko kinuha ang sa iyo, inilabas ko lang ang kay Jessie, paliwanag niya, ngunit ayaw maniwala sa kanya ng 4 na lalaki. Pagkatapos ay hinalukay ni na Jasper at Oliver ang mga pagkain sa cart. Makalipas ang ilang sandali, bamantong hininga sila, hindi nakakagulat na ang mga bagay sa cart ay lumiliit kahit na kami ay nakakakuha ng napakaraming merienda. Natahimik si Benjamin. Ayoko nang itulak mo ang kariton. Kami na mismo ang gagawa. Sa sinabi nito, itinulak ni Gavin ang kariton, hindi na nagtiwala kay Benjamin na tumulong pa. Ayoko na rin i-push mo to, sabi ni Zachary na may kasamang panunuya bago tinulungan si Gavin na itulak ang kariton. Parehong nagmamadaling umalis para kumuha pa ng merienda. Samantala, pinagmamasdan ni Erisa si Benjamin na may kagalakan sa mukha, iniisip, ikaw ang gumawa nito sa iyong sarili. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang ulo para tingnan siya. Dahil doon, mabilis na umiwas ng tingin si Erisa. Nang matapos ang mga bata sa pagpili ng kanilang mga merienda, dinala niya sila sa ibang mga pasilyo. Tuwang-tuwa ang 5 bata sa buong shopping trip. Makalipas ang 1 oras, binayaran nila ang kariton na puno ng pagkain. Kung tutusin, ang mayordomo ang namamahala sa pagbili ng mga pangangailangan sa bahay, kaya hindi na kailangan pang bumili ni Erisa. Sumunod si Benjamin sa likuran nila. Nang makarating sila sa counter, kinuha niya ang card niya. Napansin ito ni Erisa, ngunit hindi niya ito pinigilan sa pagbabayad ng pagkain. Dahil napakaraming bagay ang binili nila, kailangan nila ng ilang bag upang maipak ang lahat ng ito. Nang itulak ni Erisa ang shopping cart palabas, hinayla siya ni Benjamin at sinabing, gagawin ko. Hindi niya ito tinanggihan habang tumabi at masayang pinagmamasdan ng lalaki na abala paalis. Ilagay ang mga ito sa loob ng cart bago ito itulak palabas. Okay, nang mailagay ni Benjamin ang lahat ng mga bag sa kariton, sinimulan niya itong itulak patungo sa labas. Sweethearts, tara na, tawag ni Erisa sa 5 bata. Nang nasa tabi niya na sila, sabay-sabay na umalis sa supermarket ang pamilya ng 7.